Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala si senatorial aspirant Jimmy Bondoc na hindi pro-China ang naging foreign policy ng nakalipas na Duterte administration. Layon din itong palakasin ang ating agricultural sector at ayusin ang paggamit ng pondo ng taong bayan. Ang Bakit Ikaw DZRH election interview ni Bondoc tinutukan ni Wina Hesoro. Iginiit ni Jimmy Bondoc na hindi kumakampi sa China ang Duterte administration patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na ngayon ay tumatakbong senador na nakita niya mismo ang independent foreign policy ng Duterte administration noon. Nakita ko first hand ang independent foreign policy ng Administrasyong Duterte. Walang kinampihan yan. Lahat po, pati mga foreign loans natin, pantay-pantay. So, Administrasyong Duterte po, doon pinakapantay-pantay yung mga pinautang at pinagkautangan natin. Wala tayong kinilingan na bansa. Mag-research po kayong lahat. Please, do your independent research. Tingnan nyo po kung talaga po bang kumampi ang Administrasyong Duterte sa China at hindi po totoo yan. Pinanindigan natin ang independent foreign policy at pinangalagaan natin ang kapakanan at buhay ng ating mga sundalo. Kung papalarin man, uunahin umanong ayusin ni Bondoc ang budget ng bayan dahil naniniwala siyang ang korupsyon ay nagsisimula sa budget. Corruption begins in the budget. Kaya po ako, ang panawagan ko lagi, talagang piliin nyo po yung mga tao na pipiliin yung kapakanan ninyo sa budget. Ang gusto kong fokusan ngayon, yung susunod nating budget para hindi na maulit itong, for me, the most corrupt budget in history. Matatandaang noong nakaraang araw ay naghain sila ng kaso sa Ombudsman laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas. There are clear elements of the crime present. Nandito po yung mga elemento ng falsification of legislative documents. So wala na pong question. Nasa korte na po kung sila ay hahatulan. Dahil may ebidensya na po tayo na yung BICAM report na blanco ay biglang nagkalaman. 241 billion po. Samantala, naniniwala si Bondoc na kailangan bumalik tayo sa sarili nating pagtatanim para sa agrikultura at para matugunan ang problema sa mataas na bilihin sa ngayon. Ang Pilipinas kasi naging trader economy na. Hindi na tayo production economy. Kailangan po talaga bumalik tayo sa sarili nating pagtatanim, agrikultura, ipasok dito, mag-industrialize tayo, ipasok ulit ang mga pabrika dito. Ganun lang bababa ang bilihin, lalo na ang basic commodities kailangan dito na sa Pilipinas. Bakit tayo nag-aangkat ng bigas? Kailangan natin maging production economy ulit. Gumawa tayo ng sarili natin. Maglilis manggas tayo, magtanim tayo ulit. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.